Mga monsters ang nagsimulang umatake sa tema. Nagsimula silang lumaban sa mga monster. Tinanong ng horseman ang asawa niya kung naayos na ba nila ito. Sinabi ng babaeng mandirigman na napatay na nila ang natitirang mga monster, pero patuloy na dumarating ang mga monster sa daan na ito at hindi sila tumitigil. Sa kabila naman, nagtatago sina Laping at ang batang si Annie sa likod ni Elizabeth. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung safe na ba at kung may natitirang mga monster pa. Lumingon si Elizabeth kay Laping, kitang-kita ang inis sa mukha niya, at sinabihan siya na isa siyang napakabad na aktor. Sinabi ng pink-haired na babae kay Annie na kasalanan niya ang lahat, tinuro ang daan na dinaanan nila na puno ng mga monster. Sabi pa niya na kung sinunod lang nila ang mungkahi ni Laping, matagal na sana nilang natagpuan ang kayamanan. Dinepensahan ni Elizabeth si Little Annie at sinabi sa pink-haired na babae na mas maraming monsters ang natural na nagtitipon kapag mas mataas ang konsentrasyon ng magic. Binigyang diin niya na bilang isang mage, dapat alam na ng pink-haired na babae ito. Pagkarinig nito, sobrang nainis ang pink-haired na babae. Sinabi niyang alam niya na si Elizabeth ay isang 4-star demon spirit na kayang talunin ang mga monster, pero nakatayo lang ito at nanonood ng malamig. Sinabi pa niya na napakadesperado at walang awa si Elizabeth. At wala siyang pakialam sa kahit sino. Sumagot si Elizabeth na problema nila ito at ito ang napagkasunduan nila bago umalis para harapin ang mga monster na makakasalubong nila. Lumapit ang horseman at sinubukang kalmayan ang pink-haired na babae, paalalahanan siya na ipinangako nilang protektahan sila. Sa narinig, mas lalo pang nainis ang pink-haired na babae. Tumalikod ang horseman kay Elizabeth at ngumiti ng may lamang, sinabing okay lang at isang karangalan ang pag-escort kay Miss Elizabeth. May bahid ng sarkasmo, at iniisip ng tagapagsalaysay kung ilang babae ang gusto niyang isama sa kanyang harem at ano ang plano niya sa kanila. Ngayon, balik tayo sa kwento. Matapos marinig ang usapan nila, sobrang nagalit ang pink-haired na babae, iniisip na hindi lang siya pinahiya ni Elizabeth kundi tinangkang akitin pa si Master. Iminungkahi ng elf girl sa horseman na magpahinga muna sila, lalo na't kailangan nilang mag-recover ng energy matapos ang matagal na pakikipaglaban sa mga monster. Hindi sang-ayon si Elizabeth sa ideya nila, sinabing wala siyang ekstrang oras na maaksaya para sa kanila. Nainis ang catgirl kay Elizabeth at nagtanong kung bakit, kung ganoon siya kagaling, hindi na lang siya mag-isa. Pumayag ang elf girl, binigyang diin na kung hindi dahil sa kanila na nagbablock sa iba't ibang klaseng monster, hindi sana siya magiging ganito kakampan. Muling lumapit ang horseman kay Elizabeth, sinabing makinig na lang muna ito at mas mabuti kung lahat ay magpahinga at mag-recover ng energy. Nag-alok pa siya ng elf potion. Ipinaliwanag niya na pagkatapos inumin ito, maibabalik nila ang kanilang status. Curious si Laping sa potion at tinanong niya si Elizabeth kung pwede niyang subukan ito, sabay ngiti na parang cute na tuta, at sinabing baka makakuha siya ng bagong inspirasyon para sa pagluluto niya. Iniisip ni Elizabeth na marami nang na-enjoy si Laping na magagandang bagay at gusto niya rin maranasan ang mga simpleng bagay. Kaya pumayag siya at kalaunan ay nag-set up na sila ng camp para makapagpahinga. Pinuri ng pink-haired na babae ang elf potion at sinabing talagang effective ito. Sabi naman ng babaeng mandirigma na fully recovered na siya, kahit na hindi pa niya alam kung gaano pa katagal bago nila mahanap ang kayamanan. Kinuha naman ng elf girl ang isang potion mula sa storage ring niya at inaalok ito kay Elizabeth, sinabing ito ang special elf potion niya, na nakakapag-enhance ng iba't ibang estado. Dahil malakas na si Elizabeth, tinanggihan niya ito, pero sumingit ang horseman at sinabihan ang elf girl na huwag maging bastos, at inutusan siyang bigyan ng potion ang lahat. Hindi siya masaya pero inihagis niya ang potion kay Elizabeth na sinalo naman nito pero halatang hindi siya natuwa. Ibinigay ni Elizabeth ang potion kay Laping, pero nang tikman niya ito, sabi niya masyadong malansa ang lasa at nagdesisyon na huwag na lang inumin. Inalok niya ito kay Annie na nagpasalamat pero ipinaliwanag na hindi siya masyadong gumamit ng magic power kaya hindi niya kailangan. Matapos marinig ang kritisismo ni Laping sa potion, nainis ang elf girl, sinabing sayang lang iyon sa isang taong walang magic power. Ang sinabi ng elf girl habang itinatapon ang potion sa apoy ay lalong ikinagalit niya. Tinatanong niya si Elizabeth kung bakit niya itinapon ang elf potion niya, at malamig na sinagot ni Elizabeth na sang-ayon siya sa sinabi ng elf girl, ipinapakita na wala siyang pakialam sa potion.
Nakialam si Laping para pakalmayan ang lahat at sinabing may dala siyang para sa lahat na hindi dapat baliwalain. Kinuha niya ang mga saging mula sa bag niya at sinabing gusto niyang ibahagi ito. Binigyan niya ng saging ang horseman at ipinamahagi ang iba pa sa lahat. Sa huli, binigyan niya si Annie ng mansanas, sinabing naubos na ang mga saging at tinanong kung okay lang ba sa kanya ang mansanas. Naiyak si Annie nang matanggap ang mansanas at tinanong si Laping kung talaga bang ibibigay niya iyon sa kanya, na ikinagulat ni Laping dahil akala niya ay simpleng mansanas lang iyon at walang dahilan para umiyak. Sinabi ni Annie kay Laping kung pwede bang dalhin niya ang mansanas sa mga kapatid niya sa bahay ampunan dahil matagal nang hindi nakakakain ng sariwang prutas ang mga ulila roon. Pagkarinig ng kwento ni Annie, naintindihan ni Laping kung bakit siya umiiyak. Sinabi niya kay Annie na syempre pwede niyang dalhin iyon at nangakong mamimites pa siya ng prutas para dalhin sa ampunan pag uwi niya. Nangako si Laping kay Annie na lahat ng bata sa ampunan ay makakakain ng sariwang prutas. Itinapon ng pink-haired na babae ang saging na ibinigay ni Laping, sinabing wala siyang pakialam sa bulok na prutas na iyon at hindi niya iyon kailangan. Sumang-ayon din ang elf girl, sinabing hindi ito may kukumpara sa elf potion niya. Nagsuggest ang horseman na punuin muna nila ang kanilang mga tiyan, at kapag nakuha na nila ang kayamanan, ililibre niya sila ng masarap na pagkain. Nagsimula silang kumain ng mga saging, at sa unang kagat pa lang, may kakaiba na silang naramdaman, nagningning ang kanilang mga katawan, at sa isang iglap, napunta sila sa isang kagubatan. Nagtanong sila kung saan sila naroroon, at biglang lumabas ang tatlong mantis na kumakanta, inimbitahan silang sumayaw. Nagsimula ang tatlong sumayaw, habang si Laping ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ito pala ang epekto ng saging. Ang pink-haired na babae at ang elf girl na hindi kumain ng saging ay sobrang nagulat. Tinanong ng elf girl ang horseman kung ano ang ginagawa niya. Sa sumunod na sandali, matapos kainin ang mga saging, tumaas ang antas ng horseman at ng kanyang mga asawa, at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Patuloy na tumataas ang kanilang magic levels. Pagkatapos ng kanilang sayaw, nagulat si Laping at pumalakpak, tinawag itong isang bonfire performance at sinabing talaga namang nagustuhan niya ito. Binanggit pa ni Laping na ang mga kultura at kaugalian ng ibang mundo ay talagang nakakaaliw at sulit makita ang sayaw ng mga senador. Habang masaya si Laping, iniisip ni Elizabeth na si Laping ay alam na ang posibleng panganib sa unahan kaya ini-enhance sila ng maaga para magpatuloy sa laro. Samantala, ang elf girl na hindi kumain ng saging ay litong-lito at nagtanong kung ano ang nangyayari, iniisip niya kung paano biglang sobrang tumaas ang kanilang mga magic levels. Dahil sa kanilang pagkagulat, ipinaliwanag ni Annie na ito ay dahil kinain nila ang mga saging ni Kuya Laping. Pero hindi naniwala ang pink-haired na babae sa sinabi ni Annie, tinawag niyang kalokohan ito at nagtanong kung ang mga sirang saging na iyon ay binabad sa holy water para makapagbigay ng status boost. Sinabi ng babaeng mandirigma kay Jalea, ang pink-haired na babae, na ang saging talaga ang nagbigay sa kanila ng kakayahan na mag-breakthrough ng maaga. Binanggit niya na naging 2-star demon spirit siya ilang segundo lang matapos kainin ang saging. Sumang-ayon ang Catgirl at sinabing matapos nilang kainin ang saging, pumasok sila sa bagong realm. Nagduda siya kung ang saging ay enchanted ng isang magician sa antas ng Demon Sovereign. Idinagdag ng horseman na kahit siya, matapos kainin ang saging, ay nakapag-breakthrough ng 3 antas ng sunod-sunod, umabot siya sa 3-star Great Demon Spirit, at hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Laping tungkol sa pinagmulan ng mga saging na ibinigay niya. Sa kabilang banda, si Laping ay labis na nalilito, hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng horseman. Para kay Laping, simpleng saging lang ang mga ito. Dahil sa reaksyon ni Laping, tinanong siya ng horseman kung may problema ba. Sinabi ni Laping na wala naman, at binanggit na bigla kasi siyang tinanong kaya hindi niya alam paano sasagutin, dahil ordinaryong saging lang talaga ang mga iyon. Hindi natuwa ang horseman sa sagot ni Laping, iniisip na ito ay dapat isang hybrid crop na pinalaki ni Laping gamit ang isang magic item. Nilinaw ni Laping na pinalaki niya ang mga saging na ito gamit ang natural at organic na paraan ng pagtatanim, isang pamamaraan na naisip niya sa mundong puno ng mahika. Nang marinig ng pink-haired na babae at elf girl ang tungkol sa magical banana, mula sa kanilang master, napagdesisyonan nilang kainin ito para pataasin ang kanilang magic levels. Pero matapos nilang kumagit,
Nabulok ang saging kaya itinapon ito ng pink-haired na babae at sinabing sira ito. Nang makita ito, sinabi ni Little Annie na ito ay synchronicity. Pinuri siya ni Elizabeth dahil alam niya ang kahulugan ng synchronicity, at sinabi ni Annie na natutunan niya ito mula sa mga magic box. Tinanong naman ng horseman si Annie kung ano ang ibig sabihin ng synchronicity. Ipinaliwanag ni Annie na ayon sa mga non-magic box, ang mga espesyal na kayamanan ay kadalasang kailangang gamitin sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon para magpakita ng epekto. Nahinuhan niya na ang saging nilaping ay kailangang kainin ng 3 o higit pang tao ng sabay para maglabas ng epekto. Pagkarinig nito, nagalit ang pink-haired na babae kay Annie, sinabing bakit nagpapanggap siyang alam ang mga bagay na hindi naman niya talaga naiintindihan. Binanggit din niya na kinain ni Elizabeth ang saging niya ng mag-isa at hindi iyon nabulok. Humingi ng paumanhin si Annie at inamin na hindi rin niya alam ang sagot, pero iminungkahi niya na, maliban kung ang lakas ng gumagamit ay labis na mas mataas kaysa sa kayamanan, magiging ordinaryong bagay lang ito sa kanila. Sa kabilang banda, kinain ni Elizabeth ang kanyang saging nang walang problema at binalaan si Annie na huwag siyang tingnan ng ganoon. Humingi ng paumanhin si Annie, at iminungkahi ng elf girl na. Iminungkahi ng elf girl na maaaring ang epekto ay dulot ng naipon na elf potion ni Elizabeth sa paglipas ng panahon. Tinanong ng horseman si Laping kung pwede bang mag-share ng iba pang prutas mula sa kanyang backpack para masubukan kung totoo nga ang sinasabi nila. Nagtanong ang elf girl kung talagang naniniwala ang horseman sa mga kalokohang ito tungkol sa magical banana. Masaya namang sumagot si Laping na ang pagbabahagi ay ang pinakamalaking saya at nagsimula ng kumuha ng mas marami pang prutas mula sa kanyang bag. Samantala, natapos na ni Elizabeth ang kanyang saging, inagaw ang bag ni Laping, at idineklara na ito ang kanyang kakainin mamaya. Tumanggi siyang ibigay ang mga mahalagang prutas sa kahit sino at sinabihan si Laping na umalis na kapag naka-recover na sila dahil malapit na ang kanilang paglalakbay. Humingi ng paumanhin si Laping sa horseman at sinabing ililibre niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Naiintindihan ng horseman ang sitwasyon at sinabi kay Laping na magpatuloy na siya at susunod siya sa kanyang mga asawa pagkatapos nilang mag-empake. Nagpasalamat si Laping at iminungkahi na sabay-sabay silang umalis, pero ininterrupt ni Elizabeth, hinimok siya na magmadali o iiwanan siya nito. Pumayag si Laping at hiniling sa horseman na magtipon-tipon sa unahan at magkita mamaya. Dahil dito, hindi natuwa ang mga asawa ng horseman. Whispers ng Catgirl na dapat nilang agawin ang backpack dahil maaaring may itinatagong mas maganda doon. Pinakalma ng horseman ang kanyang mga asawa, sinabing wala pang pagmamadali, at hindi pa ito ang tamang oras. Binanggit din niya na ang mga ordinaryong tao ay hindi basta-basta nagdadala ng ganitong mahahalagang kayamanan. Kaya tiyak na hindi siya simpleng prinsesa mula sa isang malalayong tribo. Kamakailan, ang isa sa 4 na pangunahing kapangyarihan, ang kaharian ng Aristotle, ay nag-aalok ng mataas na gantimpala para sa impormasyon tungkol sa nawawalang prinsesa. Kung hindi siya nagkakamali, ang prinsesang iyon ay narito mismo sa harap niya. Kung maitataguyod niya ang prinsesa bilang kanyang babae sa pagkakataong ito, maaari siyang umakyat sa ranggo ng kapangyarihan ng kaharian ng Aristotle. Sa pagkakataong iyon, makakakuha siya ng higit pa sa mga magical fruits na nasa kanyang harapan. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at idineklara na kanyang kukunin si Elizabeth at gagawin siyang isa sa kanyang mga harem girls. Nang makita ng kanyang 4 na asawa ang horseman na ganito, nagsimula silang pumuri sa kanya, sinasabi na isang kaakit-akit na pheromone ang umaabot mula sa kanilang master. Sinisi nila ang kanilang mga sarili dahil hindi pa nila nasisiyahan ang kanilang master. Sa kailaliman ng labirinto, maraming mga halimaw ang nagtatago sa mga anino. Isa sa mga ito ay ang Shadow Wolf Leader, isang makapangyarihang halimaw na bigla na lang natatakot. Sa susunod na sandali, makikita ang 3 individual na pumapasok sa kuweba, si Elizabeth, Laping, at si Little Annie. Tinanong ni Laping si Elizabeth tungkol sa madilim na labirinto at kung talagang may exit ba. Sumagot si Elizabeth na nasabi na niya sa kanya na ang labirinto ay isang ilusyon at malapit na silang makarating. Nagsimula silang magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng kuweba, pero si Little Annie ay labis na natatakot. Tinanong niya si Laping tungkol sa isang bagay na papalapit sa kanila. Tinanong ni Laping si Annie na ipaliwanag ng malinaw.
Ngunit biglang may lumapit sa kanila ng mabilis. Pagkatapos nito, bumalot ang usok sa lahat. Nang lump-clear ang usok, nakita natin ang horseman na dumarating kasama ang kanyang mga asawa. Humingi siya ng tawad sa lahat sa pag-aantala at humiling ng tawad kay Elizabeth. Nag-alok din siya na paglangkuran sila hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay, na nagsasabi na pwede pang umupo si Elizabeth sa kanyang likod. Ngunit hindi niya alam na si Elizabeth ay isang independenteng babae. Sinabi niya sa horseman na umalis na at hindi siya kwalipikadong maging kanyang kabayo. Pero ang elf girl ay hindi masaya, sinabi niya na si Elizabeth ay isang mapagmataas na babae at humiling sa kanya na huwag maging walang hiya sa harap ng master. Ngunit sa susunod na sandali, lahat ay nagulat at hindi alam kung ano ang nangyari. Naging takot sila nang biglang may mga bato na nahuhulog mula sa itaas. Nang tumingin sila Ping sa kisame, nakita niya ang maraming insect monsters. Tinanong niya kung ano ang mga ito. Ang halimaw na ito ay isang dragonfly, at kinakain nito ang ulo ng elf girl. Bigla itong tumalon mula sa kisame at nagsimulang umatake kay Elizabeth, ngunit hindi nito alam kung sino si Elizabeth. Nagningning ang mga mata ni Elizabeth ng pula, at sa susunod na sandali, sumabog ang halimaw. Si Little Annie ay labis na natatakot, sinabi niya na tapos na, lahat sila ay mamamatay. Si Laping ay natatakot din, lumapit siya kay Elizabeth, hinawakan ang kanyang binti at nagsabi. Ito ay isang usaping buhay at kamatayan. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung ano ang gagawin nila ngayon. Nakipaglaban si Elizabeth upang subukan ang likas na ugali ng tao, na hayaan ang mga makasarili at mapagmataas na sirain ang kanilang mga sarili muna. Ito ang kanyang unang hakbang. Maraming mga halimaw ang umatake ng napakabilis. Kinuha ng warrior girl ang karwahe at ginawang kalasag ito. Nagsimula namang mag-cast ng magic shield transformation at shield blade ang pink-haired girl. Gumawa siya ng shield barrier at isinama ang horseman at warrior girl sa loob ng barrier. Nang makita ito, nagtanong sila Ping kung ano ang mangyayari sa kanila. Sumagot ang horseman na naniniwala siyang makakahanap sila ng paraan sa kanilang sarili. Iniisip niya na ito ay magandang pagkakataon para malaman ang lakas ni Elizabeth. Kung hindi siya kikilos, ang kanyang alalay at ang batang babae ay kakainin ng mga halimaw. Sinabi ng warrior girl na sino ang nagmamalasakit sa kanila ngayon, tapos na ang kooperasyon. Sabi naman ng pink-haired girl na dapat silang manatili sa labas at maging pain. Ngunit sa susunod na sandali, naputol ang kanyang ulo. Nang makita ng warrior girl ang ulo ng pink-haired girl, labis siyang natakot. Kung napatay ang pink-haired girl, mawawala ang magic barrier na ginawa niya, at ang mga halimaw ay magsisimulang umatake sa kanila. Sa kabilang banda, si Laping ay patuloy na nagtago sa likod ni Elizabeth, ngunit ginamit ng horseman ang kanyang Thunderbolt Flash upang patayin ang mga halimaw sa isang atake lamang. Gumamit din ang warrior girl ng kanyang shield strike at pinatay ang mga halimaw. Ang Invisible Barrier. Ang Cat Girl ay isang assassination type at gumagamit ng kanyang short blade technique upang pumatay, ngunit kahit gaano siya karaming halimaw ang patayin, tila walang katapusan ito. Kung magpapatuloy ito, mauubos sila sa rate na ito. Habang iniisip niya ito, biglang may halimaw na umatak sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng horseman matapos gamitin ang kanyang Clapping Thunder backstep. Pero kahit gaano pa karaming halimaw ang patayin nila, tila walang katapusan ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Elizabeth kay Laping na makita ang kanilang tunay na kulay. Tinanong niya kung gusto pa rin ba niyang ipagpatuloy ang adventure game kasama sila. Sumagot si Laping na kalimutan na ito, dahil ang pagpunta dito ay upang magbayad ng utang na loob, at oras na para maghiwalay. Pero iniisip din niya na talagang hindi mahulaan ang mundo sa labas, marahil ay mas mabuti pang magtanim sa nayon. Ngunit ngumiti si Elizabeth at nag-isip na unang palakihin sila, at pagkatapos ay tukuyin kung may halaga ba silang iligtas. Ito ang kanyang ikatlong hakbang. Tinanong niya si Laping kung handa na. Siya lumabas. Nang marinig ito, nagtanong si Laping kung may paraan. Sinabi ni Elizabeth na nasa unahan lamang, ngunit sa susunod na sandali, may halimaw na lumapit at umatak kay Annie. Akala ni Annie ay katapusan na ng kanyang buhay, ngunit biglang nag-transform ang kanyang bunny doll at pinatay ang halimaw. Pagkatapos patayin ang halimaw, nagbago ito muli. Hindi alam ni Annie kung ano ang nangyari, ngunit bago pa man niya maunawaan,
Tinanong siya ni Laping na sumunod sa kanya. Matapos ang ilang sandali, umabot si Elizabeth sa invisible barriers na sinimulan niyang i-cast ang magic spell. Pagkatapos mawala ng magic barrier, lumitaw ang isang higanteng pintuan na nagulat si Laping. Sinabi niya, "So, ang exit ay isang nakatagong higanteng pintuan." Nagsimulang bumukas ang pintuan, at tinawag ni Elizabeth sila na magmadali at sumunod. Samantala, sinusulyapan ng horseman si Laping ngunit hindi siya pinapansin ni Laping. Sinabi ni Laping kay Annie, "Tara na," at dumaan sila sa pintuan. Sa kabilang banda, ang horseman at ang kanyang mga asawa ay patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi niya sa kanyang mga asawa na magmadali at sumakay sa kanyang likuran at humawak ng mahigpit. Galit na galit siya, sinasabing hindi sila basta-basta may iligtas at nagsimulang tumakbo papunta sa higanteng pintuan. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang pintuan, at nang makita nila ang nasa loob, sila ay labis na namangha. Ang silid ay puno ng ginto at mga alahas. Kung umabot ka ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap.